Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and sa video na to, i-game test natin itong iPhone 7 ngayon 2024. Maganda pa kaya to for gaming? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. Sa chipset, meron siyang Apple A10 Fusion chip. At yung OS nito, nagsimula yung OS nito sa iOS 10 pero hanggang iOS 15.8 po itong smartphone na to. So wala na po siyang update sa latest software. Itingnan din natin kung pwede pa nga maglaro dito sa chipset yan na Apple A10 Fusion chip. And yung battery nito maliit lang, nasa 1,960 mAh lang. So 3 games ang ating lalaroin, ML, COD at Firelight 84. So first na lalaroin natin is ML. At ito ang ating settings. So, try lang natin iset sa pinakamataas. Ang pinakamataas na available sa iPhone 7 is refresh rate high. Graphics high, naka-on ang outline at shadow. And HD mode naka-on. So, mataas na may settings available. So, try natin. So, pagdating sa Mobile Legends, ayan na, nakakatuwa na playable pa rin still ngayong 2024 ang Mobile Legends dito sa iPhone 7 mga ka-J-Vlog. Pero since yun nga, maliit ang form factor neto, sanay tayo sa full screen display. Minsan pag, alam mo yung tumatakbo ka, na nasasagad mo hanggang dito, tapos nawawala na yung control mo, ayan na. So, yung maliit na form factor niya, nakaka-affect din yan mga ka-J-Vlog sa paglalaro nyo. Ayan o. Minsan di ako kunyari yung, ayan, may kalaban ka, tumatakbo ka papunta dito, ayan, na ano mo lang. Nasasagad mo dito sa bezel. Ilang beses na ako nakaganon eh. Pero so far, playable siya. Ang pinaka-main lang talaga magiging kalaban mo dito sa iPhone 7 is yung kanyang battery. So next naman is COD. So ito yung settings natin. Try lang natin set sa mataas. Graphics very high at frame rate high. Pagdating sa COD, Battle Royale is nakakagulat na playable pa rin siya still dito sa iPhone 7 ngayong 2024. So biruin nyo, 8 years na tong smartphone na to, pero kaya niya pa rin mag-handle ng mga heavy games at nasa high settings pa tayo. Meron mga frame drop, yes, pero grabe yung performance niya. Playable pa rin siya mga ka-J-Vlog. May mga frame drops tayo from time to time pero manageable siya. Sayang talaga, pinaka-main na kalaban nyo dito is mabilis siya mag-overheat and yun nga yung battery. Pero so far, di pa naman siya nag-auto dim and nagiging warm pa lang naman yung smartphone mga ka-J-Vlog. Playable na playable pa rin ng COD Battle Royale sa iPhone 7 ngayon 2024. So when it comes sa COD multiplayer, mas maganda performance dyan ni iPhone 7 dahil mas light nga yung load netong multiplayer. Nakakagulat, mataas ang settings nito pero playable siya. Very minor lang naman yung frame drops na experience natin sa multiplayer. Mas okay performance niya compare sa Battle Royale. Ayan, nakakalaro tayo ng mas mabuti dito sa multiplayer. Ayan, rotation and all, maganda. Walang any mga malalang frame drops while playing COD multiplayer dito sa iPhone 7.
ang pinaka-main lang na magiging kalaban nyo dito is yung form factor talaga. Isa kasi pag naglalaban yan, sumasagad sa bezel, nawawala yung movement, nawawala yung ano nyo, yung momentum nyo. Di ba? Kaya game na game kayo, tapos tatakbo, wala na. Di ba? So, yun lang. Form factor lang maliit, pero playable pa naman. Performance-wise, okay pa naman ang COD multiplayer sa iPhone 7 ngayon 2024. So next naman is Farlight 84 graphics. Ito na lang, recommended na lang tayo. Smooth and frame rate high. Biruin nyo yan para recommend niya frame rate high. Try natin. So ito nakakagulat sa iPhone 7. Biruin nyo napakabigat na itong Farlight 84 at yung ibang mga entry-level smartphone ay nahihirapan to i-handle. So naka-recommend settings tayo pero still tingnan nyo naman high frame rate ang recommended niya na settings at kayang-kaya pang i-handle ni iPhone 7 ang Farlight 84 ngayon 2024. Maganda pa performance niya. May mga few frame drops along the way pero nakaka-battle tayo mga J-Vlog, nakakagalaw na mabuti sa Farlight 84 dito sa iPhone 7. At tingnan nyo naman yung ping, mababa lang and no lag time experience while playing Farlight 84 dito sa iPhone 7 ngayon 2020. So ayan mga ka-J-Vlog, nakita nyo ng performance ng iPhone 7 ngayon 2024. So kung makikita nyo naman, nakakagulat, 8 years na tong smartphone na to pero still playable pa rin yung mga modern games ito tulad na lang ng ML, COD, and Farlight 84. Sa Farlight 84, yun, medyo ano lang mga na-experience din ng mga frame drops from time to time. Pero nagulat ako sa performance niya sa ML. Still, maganda pa rin performance nila sa ML. Battle Royale, may mga frame drops tayo, pero mas maganda performance sa multiplayer. So yun nga, ulitin ko, maganda pa naman pang laro itong iPhone 7 even though wala na siyang support sa mga OS update. Pero tingnan nyo naman, naka-install naman tayo ng mga latest game ngayon. Kaya yung iOS 15 ay okay na okay pa naman yan ngayon 2024. Pero asahan nyo na hindi na magtatagal yung iOS 15 dahil in the next few years ay syempre ibang mga apps dito ay hindi na rin masosupport. Pero yun nga, while using this phone ngayon 2024 ay marami pang supported apps ang iOS 15. So 3 iOS update pa lang naman nilaktawan niya kaya okay pa naman yan mga ka-J-Vlog gamitin. So, ang pinaka-main na magiging kalaban nyo lang talaga sa iPhone 7 is of course the battery itself. Napakabilis niya malobat lalo na pag maglalaro kayo dito. Sayang no, ang ganda na nga ng chipset niya. Sayang okay pa naman yung chipset niya, okay pa pang gaming at kaya pa makipagsabayan yung kanyang chipset sa mga bagong labas na entry-level smartphone. Pero kalaban niya lang talaga dito is battery and of course yung small form factor. Kaya kung gagamitin niyo pang gaming itong iPhone 7, expect nyo na yan na hindi po tatagal ng isang araw to pag maglalaro kayo dito. At sobrang liit niya for playing games. Kumbaga, compare mo naman sa mga entry-level phone na nagsisilabasan ngayon ang lalaki ng smartphone at ang lalaki ng mga battery. So yon mga ka-J-Vlog, ang ating game test sa iPhone 7. Chipset-wise, okay pa naman siya, pero yung battery nito and yung form factor ay hindi na perfect for gaming ngayon 2024. At kung interesado kayo dito sa napakalupit na iPhone 7, mga link ng mga pages na nirecommend kong shop ay nasa description box. PM lang kayo kung interesado kayo mag-purchase ng iPhone 7 sa Greenleaf.